Hello guys! So andito na tayo ngayon sa Baguio City all the way from Bulacan. At sa sobrang ganda dito, kahit summer mapapapunta ka at hindi lang yon. Kahit summer, malamig pa din sa Baguio. 17 degrees Celsius ang lamig, so enjoy pa din ang panahon kahit papano. Right now, we are here dito sa Strawberry Farm para mag-sightseeing sa mga namimitas ng strawberries dito. So nakikita na dito sa sobrang dami ng tao at for sure maraming dumadayo dito. Hindi lamang sa mga strawberries pero dahil na din sa ganda ng tanawin na makita dito, mga kabahayan at mga plantita. Ang Strawberry Farm sa Baguio ay isang tanyag na destinasyon para sa mga turista, lalo na sa mga mahilig sa mga sariwang prutas. Matatagpuan ito sa Trinidad Benguet na malapit sa Baguio City. Dito, maaari magtanim, mang-ani at bumili ng mga sariwang strawberry. Ang farm ay kilala hindi lamang sa mga strawberry kundi pati na rin sa mga iba pang gulay at prutas na itinitinda nila. Ito na mga pala si Kuya Ricky Miss ng GFE. Ano kaya masasabi niya sa strawberry tupig ng bata? Kahit wala siya sa ito. Tupig. Yung special nito, tripig. Meron din tripig. Ayun po yung tupig lang. dikit ng Pangasinan. Ah, Pangasinan. So, sa dito lang. Ang susunod naman natin ay ang Igorot Stone Kingdom, kung saan dito natin matatagpuan ang isa sa mga enriched culture ng Northern Cordillera na napapamahayan ng mga katutubong Igorot at mga Eta. Bilang Pilipino, dito natin mararanasan ang kultura na nakaraan at kasalukuyang tahanan ng mga Igoroto at Igorota na namumuhay dito. Ang Igorot Stone Kingdom ay isang sinaunang lugar sa rehiyon ng Cordillera na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Pilipinas. Ang lugar na ito ay kilala sa mga natatanging istruktura ng bato tulad ng mga pader, hagdang-hagdang palayan at mga templo na ginawa mula sa malalaking mga bato. Ang pangalan na Igorot ay tumutukoy sa mga katutubong tao ng Cordillera at ang Stone Kingdom ay tumutukoy sa paggamit ng mga batong istruktura na isang marka ng kanilang kasanayan sa arkitektura at sa inhinyeriya. So pagtapos natin sa Stone Kingdom, tayo ay tumumo na sa Good Days para kumain ng tanghalian or lunch kasama ang ating GFE team. Sobrang sarap dito and I'm sure pabalik-balikan nyo ito dahil sa sobrang affordable at marami ang servings na hindi kayo malulugi at hindi nyo pagsisihan. Ngayon, pagtapos mapahinga at kumain, tayo naman ay tumungo sa Burnham Park kung saan sa nakikita niyo naman po dahil sa masamang panahon ng dulot ng pag-uulan ay medyo mamasa-masa ang paligid at sobrang ginaw na papapajakit ka na lang. Ang Burnham Park ay isang tanyag na parke na matatagpuan sa gitna ng Baguio City, Benguet, isang kilalang destinasyon sa hilagang bahagi ng Pilipinas. Ang parke ay ipinangalan kay Daniel Burnham, isang tanyag na arkitekto at urban planner na nagplano ng mga pangunahing kalsada at disenyo ng lungsod ng Baguio. So, andito na tayo sa may Venus Hotel kung saan dito nag-offer ng good scenery para sa mga travelers at dito rin namin naganap ang retreat nung college at nag-check-in kasama sila ni May Bernardo na kung saan ay nag-enjoy kami sa pag-stay dito. Tapos lumay tayo sa negosyo ng pizza ng aking kaibigan sa Megisad Road. So worth it adventures na naganap sa atin. Original plan talaga kung bakit andito kami sa Baguio ay dahil sa event ng mayroon ng GFE. Ang tawag ay Baguio Marathon kung saan ginanap sa may Camp John Hay at may iba't ibang kilometro dito. Merong 5 km, 10 km, 21 km at 42 km. Ang team ay nakatanggap ng medalya dahil sa husay ng kanilang pagtakbo at persegido sa kanilang pagod, lalo na ay pinaghirapan nila ito. Maraming ibang teams na galing pa Manila para dayuhin lamang ito at sigurado ako na enjoy pag nakasali sa mga gantong kaganapan. Ngayon, dahil tapos na ang ating mga kaganapan, tayo na ay uuwi sa aming mga tahanan pabalik sa Bulacan kasama ang GFE team at salamat sa mga nanood and please don't forget to subscribe to my channel. Please keep watching for more updates. Salamat po. Enjoy!